Pay attention, classmates! Huwag magpa-zero sa showbiz updates. Dapat pasado! May pasok para sa recitation ng trending sa showbiz. Dito yan sa Marisol Academy. Yes, happy Wednesday at hello classmates! Aariba na naman tayo sa chikahan. Ready na ang maiinit na showbiz chikas na aming isi-share sa inyo. Kaya makinig na! I'm your wonderful chika amazing classmate, Mildred Amistad Baco. Yes, good afternoon classmates! Sit in na muna sa ating classroom para makasagap kayo ng chismis sa mundo ng showbiz. Ako ang inyong class President Rodolfo Fernando po. At syempre, hindi pwedeng wala ako. Hindi buhay ang klase at lesson pag di ako present. Ako ang inyong kalog at unstoppable classmate, Romel Placente po. Tutok na sa amin para hindi kayo mahuli sa showbiz chismis. Chika na, now na! Siyempre, ikaw ang life of the party, di ba? Hindi pwedeng wala ka. Siyempre, lahat tayo kompleto sa Wow. live ng ating show. At saka ang ganda ng ano mo, ang ganda ng... Kulay naman, niya. siyempre. Parang naiiba siya Diba, sa Kenchi atin. kahapon? Ay, gano'n. Alam mo na. Ay, may pinamili na sweatshirt. Bumili na agad. Yes, Oo. 1.5. Pero bago yan di ba araw-araw na tayo napapanood kasi Yes. kaya araw-araw na rin tayong nakakasama sa merienda. Oh, Diba? Na-stress correct. Merienda Diba? na kami. Anong tawag doon? Chismisan na- Siesta time? Siesta. Yes. Oo, Merienda yes. siesta. parang Merienda ganun. Sena. Parang Merienda ganun tawag siesta. doon. Ang graduate ka ng Siena, hindi ka magtasan. Sena College. Ate Siena. Like see you naman. Siya may letter, bisa ko din magtabingi, baliktad. Umpisa na natin ang chika. Lani pala ng P-pop girl group Beanie member na si Aya Anchelta ang nag-iisang heart evangelista. Nang malaman nga ito ni Heart, kinilig daw siya. Mukhang isang bloom din si Heart Pero biro ng mga panay, kailangan pa rin pumila ni Heart dahil wala raw VIP pass dito. Talbo. Iba talaga ang feeling. Napapansin Correct. na talaga ng ano, di ba? Kasi sa isang interview yata ni Aya, sinabi niya na ano, na gusto niya si ano, di ba? Saan yan? Si Saan ano? yan? Dagdag mo kasi sila. Sa Pinoy Henyo. Pinoy Henyo, di ba? Naglaro sa Alam Pinoy ko, Henyo. Naglaro sa Pinoy Henyo. Tapos tinanong siya, sinong idol Yes. mo? Sumigaw ang lola ayaw. Heart Evangelista! Wow! Ganun na magkakasigaw? Siyempre, yung video niya, yung clip na yun, pinost ni Heart sa kanyang Instagram. Tapos ang Na-appreciate niya. sobrang niya na-appreciate. Ang caption niya, kilig ako. Oo. I got kilig. Sabi, I got kilig. Yung social Kasi eh. social eh. I got kilig. Hindi kilig ako, Hindi no? kilig ang I got English. kilig. Correct. Ganon. Kasi isipin mo, pinansin yun ni Heart kasi ibig sabihin talagang sikat ang Beanie na ina-idolize pala siya. Di ba? Yes, oo. Parang ganito, I got kilig, sabi ng lola mo. Correct. Hindi At po syempre, kahanga-hanga naman talaga si Heart. Maraming humahanga sa kanya, di ba? Kami nga ni Mildred, kinakain kami naman dati, di ba? Binigyan kami ng GC. Those were the Yes. days, Those no? were the days. But now, Kilala pa kaya tayo ni the Heart? days ay wala na. Ba't parang ganun, no? Yung mga naging close natin dati, no? Yes. Nung sumikat, yung iba lang, hindi ko namin Correct. kilala. Correct. Hindi na tayo kilala. Yung isang komedyante, hindi na ako kilala. Diyos Ay, ko, lalayo ka Dati pa ba? binubok ko siya sa mga show. Lalayo ka pa ba? Isa din aktor na nagbago na rin, na nagsabi kay Mildred, hi mo ko. Pero nagbago rin naman. Di ba, Dred? Hi mo daw sa akin. Oo. Girl, they will come and go. Stars come and go. But Sabi writers? nga. But writers still come and go. Kabilib ako kay kay Labi po. Di ba? Kasi kasama ko until now. yun. Pag nagkikita kami, Kuya Rodel, na-miss kita. Mabait mo. Sabi. Miss na miss ka niya. Alam niyo ko yung asawa niya. Di ba? Pero nakakatoy. Kasi ako naman si Labi po, namit namin ni Mildred nung nagtitape kami ng Bakeka. Correct. Di ba? Nagigas kami sa Bakeka. Tayo as mga writers. Di ba? Hindi kayo Yes. na, hindi ako kasama. Ikaw, hanggang madaling araw. Correct. Andun kami. Masaya. Mabait din si, talaga Labi si po. Labi po. Pero ito si Heart, pag nakikita mo,
bumabati pa rin in fairness sa kanya. Kaya lang, madalang na namin makita kasi kami dati ni Mildred. Wala na lumipat siya sa Apunso. Ang dami ng ano nyo, pati si Bea Alonso, Yes, Lloyd Cruz, oo, diba? correct. Pero until na pag nakita mo, ano pa rin yung one. Si lalayo pa tayo kay Claudine Barreto nung nakita natin nung awards Doon night, sa ano, diba? yung gabi yun sa ikaw. Yung time kasi Yes. ninyo, ako naman, nakakonsentrate ako sa mga sexy stars. Oo, yung dati, di ba? Correct. Kasi nag-bold ka rin dati sa movies na ginagawa mo, di ba? Nagpa-sexy lang po. Oo. Naalala mo, Pelikula pupunta ka tayo sa dati, recto. di ba? Sa recto ba yun? Yes! Anyway, katambal ng pamamayagpag ng Bini ay ang pagbabas naman mula sa mga bitter umano rito. Say kasi ng ilan, piling sikat daw at daig pa si Sarah Geronimo. Panay mas daw ito at iwas sa mga panay. Kamakailan, di ba, naging mainit ang issue tungkol sa kanilang personal space na masyado na raw kasing inaabuso ng ilan. Anong sa inyo, mga kamarisol? Yes, oo, napanood ko yan sa TikTok, di ba? Kasi may nagsalita nga na nakita nila ang Bini sa airport. Na grabe daw naman na nakasalamin na daw ng malaki, nakamas na daw. Tapos, para ng mga ninja, nakasombrero pa. Oo. Makilala. Kinumpare ngayon nung isang nag-post sa social media, nung makita niya sa airport din si Sarah Geronimo na wala. Walang Diba? makikilala mo face niya. Makikilala mo Sarah. talaga. So, ikinumpare na yung narating ni Sarah compared sa Bini. Pero syempre, hindi naman po natin minimenos yung kasikatan ng Bini ngayon, Yes, diba? oo. Pero, ine-explain din naman, naiintindihan ko rin naman ang pinanggagalingan ng Bini na alam naman natin na ang kanilang market kasi ay yung mga Gen Z talaga. Yung Yung mga 20s. Na grabe talagang mag-idolize, di ba? Naalala nyo, ninakaw yung hindi Yung naman standee. binalik. Yung standee ni, Standee. hindi ko alam, ni Sheena o ni Aya yun, no? Correct. Di ba? Pero binalik din nung nanawagan si Direk Loren. Direk Loren. Ganun sila ganun sila, ano matawag doon, ka-fanatic, di ba? Ganun sila ka-obsessed ba? Huwag natin sabing obsessed, di ba? Ganun nila gusto. So, siguro nagwo-worry lang ang management na magkagulo doon. Pero Kasi may record ng pagkakagulo dahil sa Independence Day sa Quirino Grandstand, di ba? Nung Doon ba yung nangyari pa? Hindi. Ibig ko sabihin, example lang, inaano ko na What pwedeng more? magkagulo. Na what more yung Pwedeng nandun sa mag-create airport. ng Kaya lang ako, Oo. hindi sa ahead natin against Oo. Bini. Yes. Gusto ko rin naman sila. Yes. Pero, para sa akin, hindi na sila dapat mag-gano. Ano magagawa nila? Sikat na sikat sila. May mga martial naman. Gaya nga, si Sarah Geronimo. Sikat din sa mga kabatang siga. Si Sarah talagang pinakasikat. But still, kita mo, ganun pa rin siya. Kagaya ng sarili, wala siyang pagtatakip. Hindi, kasi sobra. nanggagaling kasi yung Bini doon sa mga experience nila, doon humingi sila ng personal space. Nanggagaling sila doon sa kumakain nung kasama yung pamilya. Yun mali. Nilapitan. Tapos, nilapitan din yung isang Bini na may emergency nangyayari. Dadali niya sa hospital yung yung kaibigan. Siguro, pa rin sa dahil sa experience nilang yun, nag-iingat lang sila Depende rin. na makakos sila ng gulo. Depende rin siguro sa sitwasyon kasi ako agree ako sa'yo. Hindi rin ako against sa Bini, ha? Pero yung balutin mo ng buong ningning ang mukha mo, parang OA naman na yata yun. naman, di ba? Kasi sila, papanood na sa mga shows, di ba? Pero yun Baka naman may hindi mga naman nila intention martial na balutin. lang. Baka naman Diyos yun, ko, yung may fashion sombrero ka yun. na, may eyeglasses ka pa, meron ka pang face mask, parang OA naman yun. Pero di ba naalala mo, friendship children? Hindi naman siguro. Ikaw nga, meron kang blind item doon sa isang mall. Naglalakad, balot na balot din. Sabi mo, blind item mo nga, hindi ka rin pabot. Pero tayo, naiintindihan na lang natin. Compared kasi sa kasikatan Ngayon ng ng Bini Bini. ngayon, di ba? Pero ngayon, iniintindi na lang din natin management ng Bini. Yes. Pero syempre, yung mga fans na matutuwa sila, bigla ka nilang makikita. Oo. Di ba? Huwag naman Oo. OA na balutin mo. Kagaya si Michael Pangilinan, bigla na rin siya nakita dun sa sa isang department store. Meron dong nagbebenta ng video, kanta-kantaan sila. Yes. Pinakanta si Michael. Yes. Correct. Ganon. Bilang social media influencer prone sa bashing si Kiray Celis. Kaya naman ang tanong, nakarelate ba siya sa pelikula nilang Malditas in Maldives? Roll VTR. Noon. Sobra. Pero ngayon, na-realize ko, kailangan mo palang lumayo sa mga toxic na tao. Hindi sila kailangang patulan. Na parang habang tumatagal, parang
ayoko pagsisiyan yung, wow, miss you. Maldita lang naman. Hindi ko siya, hindi kasi yung maldita kasi, pwede rin siya pumunta sa magiging masama. May mga level. Diba? Pag pumatol ka kasi sa mga bagay na ganun, iisipin ako rin tao, ako, smayan? Ako, ano yan? Diba? Iba na agad eh. So, siguro ito na po yung turning point ko, na parang, pinag-pray ko na lang ang mga taong gano'n. Para sila na lang yung masabihan ng maldita, hindi na ako. Pinag-pray ko na lang ako, diba? Mas maganda maging mabait, pero hindi na magiging mabait sa mga hindi deserve na maging mabait. Paano ka maging maldita? Paano kapag maldita? Maldita? Siguro pag nangingimam ako ng pera na naman. Ayan. So parang si Kiray, hindi na siya pumapatol sa mga bashers. Natatandaan nyo, di ba? Binash siya ng gusto nung nagbigay siya ng 1 million pesos sa birthday ng nanay niya. Correct. Months ago pa, di ba? Nabash siya doon kasi parang sinasabi nila, parang for content lang daw, hindi raw totoo. Ganon-ganon. Pero, kaya yung movie na yan, na-inspire gawin ni Direk Neil de Mesa, ang Malditas in Maldives, ay para doon sa mga social media influencer na wag daw natin husgahan ng tinuubo. Wag na. Wow. O, totoo naman, itong si Kiray talaga, lagi itong nababash. Buti naman talaga at hindi na siya pumapatol ngayon. Oo, hindi siya nagiging maldita na, di ba? Kasi once Oy, pero hindi mo maiwasan pagka... Oo, ako rin. Ako hindi ko masasabi talaga hindi ako papatol sa basher. Mapap- Lalo ka na talagang, di ba, nung Nung tayo ng high idol Pero as minsan talaga hindi natin maiiwasan na pumatol. Pero may mga artista din na pipikon na, di ba? Yes, yung Kagaya issue ni nyo ni Luis. Ay de las Alas dati, di ba, pati pamilya mo, Oo, dinamay. Pati pamilya, pati personal kong buhay, hindi naman ako kilala, di ba? Doon ko talaga pinatulan yung basher. O kaya mapapasagot ka talaga kapag ka-involved na yung family mo. Correct. Di ba mga artista rin Iba na ganun? pag-family. Oo. Hindi naman pagbibigyan ng 1 million. Oo, sa nanay ni Kiray, niya. Deserve alam mo, naman ng nanay niya yes, yun. at saka proud ako bilang anak na ito nanay ko, bibigyan ko ng ganun kalaking pera. Kahit sabihin pang content yan or kung ano pa man, di ba? Nakita at kung nakita ni Kiray ang pagmamahal niya sa kanyang nanay. Correct. At hindi naman talaga yung for content lang, talagang binigyan niya. Yes. Kaya natutuwa Parang reward sa niya sa binigyan, nanay oo. niya, Na syempre, parang diba? syempre, nagsimula sila sa hirap. Talaga yung nanay niya, lagi niyang kasama. Doon yan sa nung kay Willie Revilla, pa dati si Caricelis, di ba? Di ba nanggaling siya sa Going Nanggaling siya- Bulilit? Oo, Going Bulilit. I don't Correct. see any problem with that. Yeah. Ay, talbog. Oo. Yes! Okay, inamin ni Barbie Fortesa na hindi lang naging madali ang pagtatambal nila ni David Licauco nung una. Lagi raw kasing late ang aktor noon, pero naging effort naman kalaunan, kaya naging okay sila. Magkaiba raw kasi sila ni David, pero dahil araw-araw na silang nagkaka-work ay nag-blossom naman ang kanilang connection, kaya tinangkilik ang kanilang love team. Ayan. So medyo hindi okay sa kanya nung una kasi di ba pinaka-hate ng mga professional na artista talaga yung laging nalilate. True. Diba? Lalong-lalo na si Barbie na balita ko talaga, maaga Professional. daw pumupunta yan sa set. Diba? Pero ang nangyari kasi, di ba, para ang sabi nga ni Barbie, itong love team nila ni David ay surprising at unexpected. Yes. Talagang di Another nila- unexpected Oo, love parang team, King ha? Pao. Parang Ay, King Mami Pao. Amore. Diba? Oo, Parang Snorri. Marcelita, Yan oo. ang mga unexpected love team eh. Correct na parang hindi niya akala na ito magiging ka-love team ko, di ba, na hindi niya inaasahan. Pero yun nga, siya yung nag-build ng friendship sa kanilang dalawa. Kumbaga siya yung nag-reach out para maging okay silang dalawa ni David. Para may connection talaga sila, may friendship na mabuo. Gumawa siya talaga ng paraan. Itong hindi Kiray, itong si Barbie. At least friendship, Oy, di alam ba? mo. Na-influensyahan niya si David na maging professional. At nakakatuwa, At hindi na nalilate. sa kanilang dalawa kasi madalas sabihin na parang si Barbie daw ang nagdadala ng love team nila.
Kasi very supportive si Barbie kasi napakamahiyain ni David, di ba? Nung press con nga, nung nandun tayo, nung in-interview natin sila, mapapansin mo talaga na pagka nahirap na si David magsalita, lalo na yung tungkol dun sa non-showbiz girlfriend niya, Ang biglang sumasalo si Barbie. sinasalo ni Barbie. Oo. Kasi Pero- di ba? Pero yun nga, congratulations po dahil ang kanilang pelikula launching ng Oo. kanilang love team sa movie That Thing Tadhana. Ano yan? That Thing Called Tadhana, hindi. Ano, yung may love. Oh, that kind of love ba Kind yan? of love Oh. ay kasalukuyang pinipilan sa takila. Congratulations po sa lahat ng bumubo ng That Kind of Love. Eh, hi kay Jemuel Salterio, ang ating kaibigan. diba? Congratulations! Yes, in fairness naman, ang ganda talaga. May chemistry, lalo na yung patapos yung pelikula, di ba? Ayoko lang magkwento, pero panoorin niyo po talagang magandang pelikula para po yan sa mga tagahanga ng barda. Pero yun nga, maganda, yung love team nila, natutuwa nga Oo, siya That Kind of Love, tama. Yung movie nila, yung love team nila, talagang tinangkilik na ng mga tagahanga. At sikat na sikat ngayon. At saka abangan sila sa Pulang Araw. Oh, Yes. Pulang Araw. Malapit Kasama na yan. nila si Alden Richards at Sanya Lopez. And Dennis Trillo. Yes, di ba? Panoorin niyo po, Pulang Araw. Ayan, di ba? Kay Jemwell, di ba? Good luck, Jemwell, kasi magko-co-host siya sa isa sa mga shows Wow! Good luck, dito, Jemwell. di ba? Makakasama ka na namin dito. Oo. Makakasama mo ang ating kapwa press, di ba? Ang ating kaibigan, di ba? Correct. Abangan po natin si Jemwell Saltier. Anyway, sa ginanap na The First Family Media Call, Atasha Mulak, proud ba sa kambal niyang si Andres bilang first time lang nitong sumabak sa pag-aarte? Ano kaya ang mensahe niya sa kanyang kambal? Roll BTR. Magaling ka. Sige ma, At, magaling ka. At we're all very proud of you kasi for a first timer. First time on set na meron kang lines at you have to act. For a first timer, magaling. Magaling, napakahusay, mahusay, at talented. So keep it up. Just keep on going. Ayan, at si Papa Nakakatuwa. no? Oo, Si Atasha oo. sa kakambal niya. Pero ito yung ano nila, first na sitcom nila Together. Kahit si Atasha, first sitcom niya rin, di ba? Pero nga pinupuri niya ang kanyang kapatid. Pero naalala As a ko first dati. timer, di ba? oh, Pero siyempre, si Atasha medyo, yung confident Sanay na na. siya. Kasi everyday siyang napapanood sa Oo. Itbulaga, di ba? So, kumbaga, yung kapatid niya, first timer lang talaga. Pero natatanda ko yung dati, sabi niya, kinakaban pa itong si Andres, di ba? Dahil nga first time niyang umarte. Pero, it runs in the blood, ika nga, di ba? Oo. Siyempre, may pagmamanahan niya. Parehas ang mahusay ang kanyang mga magulang na si Aga at Sherlyn. So, siyempre, makakaya niya na rin umarte. Ay, di ang ba? gwapo ni ang In gwapo ni fairness. Andres. Oo. Tapos nga Nakakasama yun din- din, hulaan mo. Yung taga-Itbulaga, nakasama na Natasha. Oo, si ano, Si Aling Maliit. Raisa May Dizon. Raisa May Dizon. Siyempre Tawag niya kasama kay Ato nila Papa. dyan ang sa sitcom si Roderick Yes, si Paulate, Kuya di Dick ba? na parang ayun, kasama niya na, nakatabaw niya na rin before si Aga Mulag sa Okidok, di ba? Okidok, oo, sitcom nila oo, dati. Okidok. Pero ang maganda nito, alam Bayani niyo at ba? Bayani, nandyan ba? Bayani at Bayani Oo. kasama. Pero dito si Bayani, parang siya rin yung consultant nitong show. Pero alam mo, ang maganda dyan, dahil nga since nagkatabaho na si Kuya Dick at si Aga Mulak sa sitcom dati ng ABS na Okidok. Meron pa dalawa yun eh. Okidok. Tapos, ayun nga, si Aga Mulak mismo ang nag-recommend kay Kuya Dick para mapasama dito sa The First Parang Family. lolo na ni ano. Oh, di Natasha. Ni Andres. Oh, tsaka ni Andres. Oo. At least hindi na talaga napigilan na mag-asawang Sherlyn at Aga ang Na pagpasok sa Oo. showbiz ng kanilang mga Parang anak. feeling ko hindi papayagan yung dalawa kung hindi silang dalawang kasama. Di ba? Pwede Buti rin, kasama di yung ba? magulang niya. Oh. Naaalalayan nila, di ba? At least Oo, komportable na sila, Oo. magkakamag-anak na sa isang sitcom. Parang dati rin, kung doon ko nagkakamay, correct me if I'm wrong ha? Yes. Again ha? Again. Nagkaroon ng sitcom dati,
Agam, Vic Soto, Pauline Luna at Tali. Tali ba? Oo. Meron, no? Sa Second Net Ayun, Net 25. Parang hindi naman siya sitcom, parang may letter-letter lang yung binabasa. Okay, magkakasama pero rin hindi sila. siya sitcom. Pero Parang yun- nagpapayo sila, parang gano'n. Pero yun yata, ginagawa yung taping sa bahay nila Vic Soto. Yes, Oo. sa guy. Yes. Kasi that Especially time during kasi that pandemic, diba? oo, tama. Yes. Yes! Ano naman kaya ang masasabi ni Bayani at Bayani bilang siya ay creative consultant sa sitcom na The First Family? Roll, BTR. Nga creative consultant sa isang sitcom at ngayon nangyari yun. Kasi galing ako kasi sa production. Galing ako as PA, as assistant writer, as writer. Ngayon, syempre, ang iniisip ko magiging fallback ko kung sakasakali mawala ako sa harap ng camera, production pa rin. At dito sa The First Family, pinayagan nila akong maging creative consultant. So, kahit na papaano, during the taping, pwede akong makapag-contribute na hindi na ako mahihiya. Before kasi ginagawa ko na po yun, kaya lang nakakahiya kasi wala ako sa posisyon para gawin yun. Ngayon, may leeway na, may lisensya na para gawin yun. At palagay ko naman marami akong may tutulong sa ating head writer at sa ating director. Ayan, di ba? So, July ngayon, 21 na po, mapapanood sa TV5 ang The First Family. The First Alam mo Family. kasi si Bayani ang Bayani, naalala ko nagsimula yun yung kay Randy Santiago. Howie Boys. Tapos behind the scenes siya sa production. Yes. Naging production assistant, naging lahat. PA, assistant writer. Production assistant, naging PA, di Yes. ba? Totoo naman, dati ganun siya, di ba? Pero ngayon, sumikat na siya nung Hindi, dati daw, gusto niya sana mag-suggest, kaya lang baka sabihin sa kanya, ano ba to? Paka-iramero, di ba? Diba? Parang ngayon, at least, meron na siyang katungkulan, creative consultant. Pero hindi na bongga yun, At nakakahiya. dahil na din sa mga naging experience niya, di ba? Oo. As production person or people, di ba? Yung dati niya. At sanay na siya, di Oo, ba? at hindi nalala yung mangyari na pwede siyang maging director. Usually, ganyan din ang mga artista na Alam mo, direct sa atin din, diba? nangyayari sa atin, di ba? Oo. Entertainment writer tayo, pero Oo. nakapapasok natin ang pagta-talent coordinator, pagsa-supervise ng mga pelikula. Iba-iba. Correct. At pag-host sa Marisol Yes. Academy. Correct. Ronald Dapper, naging director. Benny Andaya, Sandy Mariano, mga kasama At huwag mong kakalimutan na umarte na rin tayo. Correct. Naging artista na rin tayo. Gold into one, di Yes, ba? correct. Ano ba yan? Jack of all trades, master of none. Di Oh, ba, may akalain mo ba ganun? magiging line producer ako, di ba? Di ba? Yumaman ka talaga bonggang-bongga, magiging line producer, di Kalain mo ba? bang magiging viral siya sa social media? Kaya- Dahil sa Family Feud na Wala akong jowa, sabi kong gano'n, million di ba? views yun di Pero ba? yun nga nakakatawa, at least, di ba, si Bayani, Si ay Bayani. mga katabaw, actually, kaibigan talaga rin niya. Ni Aga. Bulak tong si Oo. Bayani way back then, di ba? Yes. Pati si Kuya Dick at nakakatawa. Ayan, Kuya Dick, may bago na naman sitcom. Congratulations po, Kuya Dick, at sa lahat po ng bumubuo na The First Family, papalabas na po sa July 21, Sunday. Kasabay ng Star Awards for movies, di ba? Yes. Okay! Bilang magulang, anong mga pinagdaanan noon ni Aga at Sherlyn Gonzalez Mulak ang ayaw nalang pagdaanan sa showbiz ni Atasha? Roll BTR. Siguro kahit kay Atasha ng dress na, at a certain age, we will have to let you guys be. Meaning, you decide. Kasi ako, maaga ako nag-umpisa sa buhay. Gusto ko mga anak ko, maaga rin mag-umpisa sa buhay. Ibig ko sabihin, kayo ang magdesisyon. Magkamali kayo, wala kayong sisisihin, kundi sarili ninyo. Pero, hindi porkit nagkamali kayo at sisihin yung sarili nyo, wala na pag-asa. Diba? Ayusin yung naging problema nyo, bumangon kayo, because parati naman may kinabukasan parati. So, you always hope for the next day, no? Parang kung may masamang nangyayari ngayon, itulog mo yan, bukas mag-iiba na naman yan. Maayos naman yan. So, wala yung pagpayag, wala yung gano'n. Wala naman akong gustong maramdaman nila. Kaya lang, I just know for a fact that yung dinaanan ko sa mundong ito ay napakahirap. So, we're very careful also with the words that we say, na hindi kami nagda-dictate sa kanila with what they want to do. Even with regards to yung schooling nila, anong bansa na pinili nila, silang pumili niyan.
where they're gonna stay, what they're gonna do. Silang pumili niyan. And we respected that. We just, as parents, we just wanted to make sure, are they gonna be safe? And so, they're very independent. So even until now, hindi kami nagde-dictate sa kanila. We always respect their decision. So pag may project or anything na dumarating sa buhay nila, their words and decisions have value sa family namin. So, yeah, I'd like to say that they're quite independent at very independent talaga sila at a young age. Yun naman ang dapat, di ba? Talagang hayaan mong matuto ang anak mo, di ba? Maging independent. At yun ang sinasabi niya kasi at the early age daw si Aga ay nagdesisyon na para sa sarili niya, di ba? At nagtrabaho. Pero di ba? Which is ganun dapat lahat ng magulang ganun. Hindi dapat. Pero syempre, Nag-guide mo pa rin. Yung guidance ng mga magulang, di ba? Yes. Pero yung maganda, siguro eto the first family, siguro tinanong niya, kayo anak, gusto niyo bang tanggapin to? Kaya niyo bang umate? Hindi sa sabi, anak, tanggapin niyo sa hindi, pagkakakitaan lang, may pera. Hindi siguro, nasa sa inyo kung tatanggapin niyo. Talagang hinahayaan ng mag-asawa na silang mag-decide for their own. Yes, diba? para sa sarili nila. Oo. At kung halimbawa man, kunwari, pumalpak yung dalawa, di ba? Yes. Nandyan naman sila para gagabay. mag-guide. Oo. Pero yun nga, kung halimbawa may ginawa rin sila, na nagkamali sila, ginawa nyo yan, sige, panindigan nyo yan. Bahala rin kayo Correct. dyan sa ginawa nyo. Alam nyo Pero namang pwede mali. naman bumangon, Oo. sabi nga ni Aga, Yung pwede di ba? naman. Basta dyan naman sigurado yung guidance ng mag-asawa, di ba? Correct. Pero yun nga, bahala kayo sa buhay nyo, parang ganon, di ba? At saka kahit naman nagdidesisyon sa mga sarili nila sina Atasha at saka si Andres, feeling ko naman may takot pa rin talaga sila sa parents nila. Na hindi Which is sila gagawa ng important. May mali. respeto. Yes. Oo. Anyway, nakagawa na rin naman ng gay role si Enchong D sa pelikulang Here Comes the Groom, kung saan talagang pinuri ang acting niya rito. Kaya naman kung may offer sa kanya para sa isang BL o Boys Love Project, ay game siyang gawin ito. Kung papipiliin sa mga sikat at magagaling na aktor sa bansa para makasama sa proyekto, nabanggit niya ang pangalan ni Jericho Rosales, Alden Richards. Ayan. Ay, Ayun. galing. Di ba actually ito, si Enchong D, nakagawa niya rin ng gay role. Yun nga, Here Comes the Bride, na congratulations, di ba? Groom. Here Comes the Groom, na ang usay-usay niya na parang bading na bading siya dito, napansin, ang galing niya. Pero In ito, fairness, magaling magaling umarte na si Enchong, actor. di ba? Pero alam nyo, eto game daw siyang gumawa ng isang BL project. Pero nung una pa lang, bago daw to nauso, itong mga BL series na ito, ay meron na siyang nilapitan na producer na para gumawa ng ganitong konsepto. Pero hindi nag-materialize na parang siguro sa isip niya, ay hindi pa siguro ito ang time para Tamang sa akin panahon. na gumawa ng ganyang klase na BL project. Pero alam mo, Jericho Rosales, bongga yun. at saka siya, kung matuloy yun, Oo. kung papayag si Jericho, bonggang-bongga. At kung papayag din si Si Alden. Alden. Oo, si At Alden. meron pang isa, Papa P. Ay, Ay, Si Papa P daw. winner yan. Pero hindi pa parehong gumagawa. mahuhusay lahat yung pinili niyang umarte. Pero hindi ha? pa gumagawa rin ng mga BL series sa tatlo niya yung Yes, apat yun balik lang ang pati si tanong. Enchong. Oo. Kung papayag Oo, sila. Diba? Diba? Kasi pero kung bilang isang aktor, ha? Why not? Why not? Oo. At least, makita mo, kissing si Piondo, Yung sa versatility, Enchong, diba? diba? Oo. Kasi sa mga BL series, big, ganun, diba? Pero nakakatuwa si Enchong, at least si Enchong, gusto niyang gampanan ang lahat ng klase ng role na alam niya rin na siguro yung makaka-inspire daw sa mga tao. So, ayan, kasama po si Enchong bilang isa sa mga host ng PBB Gen 11. Tama ba? Akala ko Star Award. Ayan. Abangan niyo po ang Star Awards. Yes, I'm sure matutuwa ang mga Kim Pao fans dahil si Kim Chu ay nagwagi sa Outstanding Asian Star for the Philippines at the Seoul International Drama Awards 2024. Nagaganapin po yan sa Korea. Hindi lang yan ha, may panibago na naman siyang nominasyon kasama pa ng ibang kapamilya stars. Humakot ng 6 na nominasyon ang Kapamilya Network at stars sa gaganaping Content Asia Awards ngayong taon. Best Male Lead in a TV Series, Arjo Atayde sa Katleya, Killer. Best Female Lead in a TV Series, Kim Chu sa Linlang. Best Supporting Actress in a TV Series, Kayla Estrada sa Linlang. Best Asian Feature Film, A Very Good Girl. Best Original Reality Competition Program, Sparks Camp.
Best Asian Short Form Series Zoomers. Ayan. Wow! Congratulations, Kim Chiu! Talagang napansin-pansin na yung acting niya sa Linlang. Kasi ang husay-husay naman talaga dyan bilang isang taksil na asawa na nakipagjowa doon sa kapatid ni Paolo Abilino na kanyang asawa, di ba? Ang husay, congratulations. First time, di ba? Kakaibang role. Sol. Marisol! Sol, di ba? Yes! Anyway, dahil po sa pagiging nominado ni Kim Chiu sa another award-giving body sa ibang bansa, sa Content Asia Award, ito po ang pasasalamat ni Kim Chiu. Ang sabi niya, thank you, Dreamscape family. Thank you to my entire Linlang family. And lastly, forever thank you, Sir Deo. Thank you for being nominated alongside with other stars from different countries. Makes me a winner already. Bakit nakakaiyak? Sabi ni Kim Chiu. Siyempre nga naman, after manalo sa Sol, parang Marisol Academy, di ba? Ngayon sa Content Asia Award, nominado naman. Gaganapin po yun sa September 5 sa Taipei Music. Alam mo, nakaka-proud naman talaga. Bilang isang Pinoy, di ba? Nakaka-proud dahil si Kim Chiu, di ba? Gumagawa ng pangalan sa international market. Yes! Proud na proud ang cellphone ko. Buhay na buhay pa rin. Ayan, congratulations, Kim Chiu. At siyempre po, masayang-masayang mga Kim po. At siyempre, proud na proud din dyan si Paolo Abilino. Siyempre naman. Siyempre. Sana po pagdasal natin na this time, manalo pa rin Best Actress si Kim para po sa Linlang sa Content Asia Award. At syempre, hindi lang si Kim Chiu, pati na yung mga ibang stars at mga shows, Zoomers, diba? ito si Harvey Bautista at saka si Criza, di ba? Yes. At siyempre si Arjun Atayde, yung Katleya Killer. Si Kayla Estrada. Talagang napansin siya dyan sa Linlang. Sa Linlang talagang lumaban din siya ng acting portion dyan, di ba? Oo, naging trending siya dyan, ha? Good luck po sa lahat ng mga nominado, mga kapwa natin Pilipino. Make us proud. Kayo po ang mananalo. Siyempre, Kim, again, winner. Congrats, Kim Chiu. Anyway, classmates, break time muna ha. Pero steady lang kayo dyan dahil magbabalik pa rin ang inyong #1 online tambayan. Ito ang Marisol Academy! Wow! Luzon, Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon, Probinsya. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Kalahating oras ng Ikot Pilipinas. Luzon, Probinsya. Kasama si Buddy Oberas. Dito sa bagong 1494 DWAR. Abante Radyo. Abante sa balita at serbisyo. Yes, napapasayaw tayo sa tugtugin. Tuloy-tuloy pa rin ang chismisan at wardagulan dito sa classroom ng Marisol Academy. Kaya naman, umabante na tayo sa kanya-kanyang say dito sa Debate. Eto, may connect na naman sa Bini, di ba? Binabash na naman ang grupong Bini dahil OA daw naman ito sa pagtatakip ng kanilang mukha na bukod sa nakamas ay nakasombrero at nakashades or nakasalamin. Ito ay para raw hindi makilala at dumugin. Ang tanong, pabor ba kayo na magtakip ng gustong isang artista kapag nasa public place? Ayan. Ito for debate lang, ha? Ito hindi lang po referring sa Bini. Ito po ay para sa lahat ng artista. Referring din sa dating binline item. Binline item niya na nagtakip ng... Mata na lang ang yung mata na lang kita. Ay, naku. Ay, ano ba? Ito naman sa akin, depende. Ay, bro. Dapat ikaw yung isa sa amin. Siya yung madaldal. Diyos ko, napunta ito sa akin.
Parindigan mo! Okay. Go. Pero kasi kanina, Kanina, sinasabi sinabi ko, mo, di ba? Oo. Hindi ako pabor din sa Hayaan mo na. ginawa. Okay, dahil ito Actress ka naman din. dahil ito ang Punta sa'yo. nasa akin. Oo. Kailangan naman alam nyo kasi, iba na kasi ngayon Kanila, talaga. sinabi mo, iba't taliwas ngayon, Oo, taliwas talaga. Sobra kasi sobrang sikat naman na talaga ang Bini. Hindi ganyan sinabi mo kanina. Pwede ba balikan to? Parindigan mo. Okay, okay. Okay. Dahil ito nabunot ko, di ba? Wow. Sobra kasi, aminin naman natin talaga, sobrang sikat ng Bini. Kahit saan sila magpunta, pinagkakaguluhan sila. Yun na nga yung nangyari sa resto, di ba? Di ba? Yung privacy nila, hindi masyadong ang tawag doon? Na-invade ang privacy nila. Kaya ngayon, siyempre, pag nakita sila sa public place at hindi sila nakatakip ang mukha, sigurado dudumugin sila. Malay mo, may mangyari pa sa kanila. Kaya siguro, pinoprotektahan nila ang kanilang sarili. Kaya nung sa isang sitwasyon doon, nakatakip sila, may shades, may sombrero, may face mask, karapatan talaga nila yon. Kasi nga, protection na rin nila yon sa kanilang mga sarili. Kaya dapat takpan talaga nila ang kanilang mukha. Dahil iba talaga yung mga ibang fans, di ba? Baka manggalaiti, pati mga mukha nila, magalusan. Magalusan yung mukha. O, di ba? Malay mo, di ba? Kalmutin ang Natawa mukha naman ako nila. dun sa magalusan. Sabi ko, eto no, okay bang magtakip? Kasi yung mga fans, di ba, hindi naman lagi sila nakakakita ng artista. Not necessarily Bini, ha? So pag nakikita sila dun sa public place, parang pagkakataon ng mga fan yun na makakita ng artista. So para sa akin, bakit mo naman ipagdadamot yun? Ay, si minsan, di ba, ganyan tayo, Kuya Romel, pag nakikita ng artista. Ang ganda pala ni sa personal. Ay, buti na lang. Kumbaga, buti na lang nakita ko siya kasi bibihira ako makakita ng artista. Yung parang kaligayahan ba sa mga fans na ganon? Marami ako mga artistang nakikita na nasa airport o nasa ibang lugar na hindi naman sila nagtatakip masyado ng mukha nila. Diba? So, masayang-masaya yung mga fans kapag yung ganong yung ganong simpleng happiness na maibigay mo sa mga makakita sa yung mga fanay, ay sobrang tuwa na sila na napaka-precious ng ganong moment na makakita sila ng artista sa pampublikong lugar. Ayan. So ako ay depende. So depende kung dapat magtakip, ayun ang tanong sa public place. Depende kung ang pupunta mo ay crowded na lugar, okay lang dahil alam mo, maraming tao, talagang pagkakagulon ka kasi sikat na sikat ang Bini. Pero at the same time, syempre pagka nagmasbas ka sa panonin, meron pa, kagaya nating ipi, si Miss Ann, di ba? Naku, ang dami tao sa bahay, magmamasbas ako, baka meron diyang mga virus. Char, di ba? Pero, importante pa rin talaga na magmasmas ka, mag-cover. Protection. Ako nga, nahawa-hawa tuloy ako ng sipon dahil doon ako nagmamasmas. Pero ngayon, magmamasmas na ako, di ba? Bukod sa pagsisimba, nagmamasmas. Pag linggo, magpe-facial mask na rin ako. Talaga, sa panahon ngayon, kailangan pa rin natin magmasmas. At balik tayo sa Bini, naiintindihan ko naman sila na kailangan din nila dahil nga sikat na sikat. Sabi ko, depende. Pero kung halimbawa ikaw, pupunta ka sa simbahan, magdarasal ka, hindi na kailangan magmasbasan, magtakip-takip kasi simbahan niya, hindi ka pagkakaguluhan dyan. Kasi siyempre, titignan ka lang, kaya depende. O kaya pupunta ka sa mga social na lugar. Halimbawa yung mga sikat na sikat, yung mga mall na pang ano ba tawag sa, yung sasyalan, yung tawag sa English na may word, sa sosi, mga class-class na lugar, o class-class na restaurant. Huwag ka naman magmasmas, magbaon. Kasi may ganyang pagkakataon na nakamas yung artista, may nagpa-picture. Tapos nagpa-picture, pinicturean. Yung picture na yun, pinagyabang niya sa mga kaibigan niya. Nagpa-picture ako kay ganyan. Pero, pinaloko mo kami. Hindi makilala. Nakatakip ang mukha. Sino yan? Sabi nila. Alam mo, Emosyonaada ka, sabi. Depende rin siguro minsan din sa artista o sa celebrity, di ba? Nung panahon ni Mama Guy, grabe ang kasikatan po ni Nora Honor. Pero never siya nagtakip na mukha niya. So, pagkasama niya ang tambak-tambak at
milyon-milyon mga fans. So, niya, bumabalik diba? ka na naman sa dapat hindi nagtatangpang Bini. Wala na tayo sa debate kasi. Correct. Pero Oo, nga, siguro sabi nga, tama ka naman, Kuya Romel, na case-to-case din. Kasi like yung Kim Pao na kita ko na sa airport din nakamas sila, pero halatang sila yon. Pero pagdating dun sa show, hinuhubad talaga nila yung mask nila. Kasi nga, para makita sila ng tao, yung mga nagpapapicture, kailangan wala silang mask. Pero diba? ang SB19 sikat, pero hindi naman sila anyways, dito naman tayo sa pagalingan ng hula. Dito lang sa Hulaan Yan. Lalaking lalaki ang dating nitong isang aktor. Hunk actor nga ang tawag sa kanya. Pero alam niyo ba mga classmates na hindi pala yun ang dapat itawag sa kanya, kundi gay actor. Wow. Alam niyo ba kung bakit? Kasi bading pala daw itong si aktor at may karelasyon siya na isang model na talaga raw super guwapo. Kaya naman daw patay na patay dito si hunk actor si gay actor pala. Alam mo, totoo, minsan, deceiving, di ba? Deceiving. Define deceiving. Deceiving is someone that pretends to be like somebody, di ba? Siya, parang titilo mo, ay, uy, ang gwapo niya, lalaki. Hindi mo mapapagkamalang bading. That's, alam mo, itong hunk actor na ito, nagkaroon na ng girlfriend pa. Girlfriends pa, marami na. Pero yung pala, may jowa na isang model na pinupunta niya kapag karumarang pa tong model nito. Pero hindi pinapalitan na magjowa sila. Kasi nga, lalaking-lalaki. At ang palabas, ay, kaibigan ko si Alice Kiss. Ay, si Alice Kiss, pa-picture. Pa-picture na yung mga male model. May mga male model, kaya mo rin lalaki, pero bading girls. May kakilala rin ako na ganyan. Kunwari sabi magkaibigan sila. Yung pala, magjowa. Yes, gano'n diba? Pero, kilala ba natin yung kilala siya. At sikat ka. Sikat ka naman to kahit paano. Yung supermodel ba na yan, ay foreigner ba yan? Hindi siya foreigner, pero talagang gwapo. Matangkad, talagang ganda ng isa. katawan. Kapamilya, kapuso, kapatid. Kakak. Anyways, ayan na. Hi kay Mami Amores. Marcelita. Yes! Carmen. Anyway, classmates, konting tumbling na lang at 100K subscribers na tayo sa Y-Up ng Abante. Kaya subscribe na para sa mas bonggang chikahan at bardagulan. Wow! Ang Marisol Academy at Marisol Academy Tonight ay maririnig na din po sa The War Abante Radio 1494 sa AM station at syempre sa Teletabloid Facebook page The War Abante Radio, Facebook page Teletabloid, Facebook page The War Abante Radio, YouTube Abante News Online YT. Ay, bongga naman. Wow, bongga na sa DWJR na tayo for The War. Yes. Kaya ugalian, i-monitor ang latest sa aming pages para lagi kayong updated at may baon sa chikahan. Wow! Dito lang yan sa kapogerang showbiz online class ng Abante Radio. Ito ang Marisol Academy! Thank you!